Breaking news mga kabayan, isang helper ang kusang sumuko sa Quezon City Police District at nagbigay ng detalyadong salaysay kaugnay sa pagpaslang sa isang pulis senior master sergeant at sa kanyang 8 taong gulang na anak. Ayon sa pulisya, ang helper ay voluntaryong lumapit sa mga otoridad matapos maaresto ang 2 pang pangunahing sospek. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang tinawagan siya ng mag-asawang sospek at pinapunta sa bahay kung saan naganap ang krimen noong January 16 bandang alas 8 ng gabi. Batay sa kanyang salaysay, sa garahe lamang siya pinaghintay at inutusan na huwag umalis. Makalipas ang ilang oras, nakarinig umano siya ng malakas na tugtog mula sa loob ng bahay at kasunod nito ay tunog ng putok ng baril. Nang buksan niya ang pinto, nakita na raw niya na binaril na ang babaeng biktima sa loob ng bahay. Ayon pa sa kanya, nakita rin niyang wala ng buhay ang bata at inilagay sa bodega. Sinabi rin ng helper na pinagbantaan umano siya ng isa sa mga sospek na huwag magsasalita kung hindi ay siya ang susunod nila. Sa ngayon, 3 sospek ang nasa kustodya ng pulisya. Isang car agent, isang dating pulis na nadismiss na sa serbisyo at ang naturang helper na sumuko. Nakahanda silang iharap sa piskalya para sa inquest proceedings at posibleng sampahan ng kasong 2 counts of robbery with homicide ayon sa ulat ng pulisya. Samantala, ang mister ng babaeng pulis na biktima ay nasa kustodya rin ng QCPD at kasalukuyang itinuturing na person of interest. Ayon sa kanyang abogado, kusang pumunta sa himpilan ang naturang pulis. Wala pang inilalabas na arrest warrant laban sa kanya sa oras ng ulat. Ako po yung voluntary po na sumuko sa kapulisan po dahil nahabag na po yung kalooban ko. Nakukonsensya na rin po ako sa sa nangyari at gusto ko rin pong nanlulumo po ako sa ginawa ng mag-asawa na yun. Gusto ko rin po talagang gusto ko yung sarili ko na sila po talaga yung may kagagawan ng lahat. Hirap po kasi sa kalooban ko yung nangyari na yun. Kaya voluntary po akong nagbigay ng salaysay ng pawang katotohanan lang po talaga. Sila po talagang may gawa ng lahat po. Ano po ang nasaktuhan? Nung 16 po ng gabi na nangyari po yun, ako po ay tinawagan na papuntahin doon sa lugar na pinangyarihan. At alas 8 po ng gabi, pumasok po ako sa bahay na yun, sa gate, sa garahe po ako. Nag-standby at tinanong ko po yung asawa ng babae na si Pia Katrina Chua na kung ano yung iuutos sa akin na bibilin sa labas. After po noon, lumabas po yung lalaki na asawa na ni Pia na tinanong po ako na, pare, saglit lang dyan ka lang, huwag kang aalis. Sabi niya sa akin ganun. Tapos, bigla na lang may kumatok sa gate. Kasama na ni Pia. Pagbukas ko ng gate, kasama ni Pia yung biktima po na nasasabi po. Then, nag-lock po. Then, dumiretso po sila dun sa loob ng bahay. Tapos, lumabas po yung asawa ng lalaki. Nakibanding po sa akin sa labas at tinanong, pre, diyan ka lang, huwag kang aalis. Pag umalis ka, tulungan mo muna ako. Sabi niya sa akin ganun. Hanggang sa lumipas po ang ilang oras. Hanggang sa lumipas po, bigla pong lumakas ang tugtog ng paligid sa speaker po na nanggaling. Then, bigla pong may kakaibang tunog na lumabas sa speaker na iba pong tunog. Tunog po talaga ng baril. At pagbukas ko po ng pinto, doon ko na po nakita na yun na nga po, binaril na nga po ng asawa ni Pia Katrina Chua yung hindi ko kilalang babae na nasa loob po, na nakaganon po. After nun, tinanong ko siya ano nangyari. After nun yun, nagkagulo na sa loob. Tapos sinabihan ako nung asawa ng Pia Katrina na huwag kang magsasalita, ikaw ang isusunod ko. Sabi niya sa akin ganun. Kaya napilitan po kung hindi na lang talaga tumulong.
Napakasakit po. Nakita ko na lang yung nangyari, binabalot na nila. Doon yung bata, buwat-buwat na ng mag-asawa, nilagay dun sa bodega. Wala nang buhay. Sabi ko ganun, mahirap yung ginawa ninyo. May anak din ako. Nandito po ako para sa konsensya ko. Lumutang po ako. May anak rin po ako eh. At nadadawit ako sa hindi ko naman kasalanan ginawa. Yun lang po yung pag may ano ko sa sarili ko, malinis ang konsensya ko. Sila po talaga. Wala na pong iba. May gawa. Yun lang po. Yes po. Ngayon pagpasok niyo po ng bahay, patay na po yung babae. Opo. Ay sabi po ng babae na nakita na pulis. Ang asawang si Police Senior Master Sergeant John Molinido ay kasalukuyan pa lamang itinuturing na person of interest at hindi pa opisyal na sospek sa kaso. Alinsunod sa prinsipyo ng batas, siya ay dapat ituring na inosente hanggat hindi napatutunayang nagkasala sa hukuman. Gayunpaman, may ibang pahayag na ibinahagi ang car agent na may kaugnayan sa pangyayari. Totoo kaya ito? O scapegoat niya lang? Sabi niya sa akin, wala na. Paano wala na? Wala na. Meron ba kayong conversation ng Ginoo? Wala ko sinasabi ko, pwede tayo magpapakit sa MTC. Pinadilita ko lahat ng alam niya. O, nasaan? Nasaan? Hindi ko sa cellphone ko, pinadilita ko yun. Pwede mariretrieve yan. Marirecord namin yan. Messenger ba? Messenger? Phone number. Paano? Kaya, sige. Kaya ko yun, MTC. Tulungan niyo po. Password na asawa mo. Hindi ko ano siya. Paano niya pinatay si Ninang? Pinaluhod niya ko si Ninang. Saan? Nagpapakaawa si Ninang sa kanya. Saan si pinatay si Nina? Sa hideout po. Saan hideout? Sa hideout. Na sinasabi. Pumunta ka, hindi mo alam? Hindi mo ako pumunta. Oh, Hindi mo ako pumunta. paano mo alam na pinanood? Pinanood po siya. Nag-video call niya po siya. Video call niya. Hindi ako po sinasabi. Pinanood niya si Ninang. Sabi niya, napakawala mo kwenta. Napakasakit mo sa pera. Lahat na ari-arihan mo sabi ka mapupunta. Oras na mawala ka. Narinig ko yung bata nag-iiyak. Sabi mo na ako yung bata mo nagalawin. Alam mo yan. Alam mo yan. Yung sinasabi mo. Kwento mo yan. Kwento mo yan. Kasi Okay, matapos ko ilagay dito yung nakita ko. Kasama ko nagtulak ng baka para malaki. Hindi ito habang nakabukas ito. Nakabukas ito. Kaya marami ko nakasama ko na. Hindi na ako naging ito matugasan ko sir, hindi na ako. Pero hindi ko nakita kung sa sananan.
ikaw muna.